2 taon pa lang kaming kasalang asawa ko at meron kaming isang anak. Mag 2 years old na siya at full-time mama ko. So sa maghapon kami lang yung laging magkasama. Siguro sa iba masasabi nila na mababaw yung problema ko. Pero napakahirap kasi na yung appearance ko yung unti-unting nagbabago. Nung una hindi ko naman dinadamdam. Pero patagal ng patagal pabigat ng pabigat. Mula kasi ng mga anak ko hindi ko na naalagaan ang sarili ko. Hindi ko na kayang mag-ayos kagaya ng dati nung dalaga pa ako. Sobrang hands-on kasi ako sa baby ko at sa asawa ko. Minsan po'y nakakatulugan ko ng hindi maligo. At sa tuwing magsusuklay ako, naglalagas yung buhok ko. Kaya nadadagdagan ng stress at isipin ko. Sa tuwing makakakita ako ng kakilala sa palengke, sinasabing namayat daw ako. Dagdag pa ng kapatid ko na nangingitim daw ako. Ramdam ko naman na malaki ang itinanda ko, malayong malayo sa dating itsura ko. Ramdam kong nalolo siyang nako. At kahit mag-ayos ako at subukan kong maging maayos ang itsura ko, hindi ako makontento sa nakikita ko. Sobrang laki ng pinagbago. Pakiramdam ko mukha kong yaya ng anak ko. At nandun yung takot na baka ipagpalit ako ng asawa ko. Sobrang nalulungkot ako kasi hindi ko maibalik yung dating ako. Nakakawala ng self-confidence. Kapag lalabas kaming mag-anak, nauubos yung oras ko sa paghahanap ng damit na pupwede sa akin. Kaya minsan umiinit ang ulo ng asawa ko. Hindi ko alam kung napapansin niya ba yung pagbabago sa katawan ko or kung ako lang yung nakakapuna. Nakakaiyak na rin talaga minsan. Lilinawin ko lang na masaya ako at wala akong pinagsisihan na nagkaanak ako. Sana'y mapayuhan niyo ako. From our letter sender, Grace. Mami, yung physical appearance doesn't matter as long as hindi mo napapabayaan yung family mo. But I can't blame you kung nafe-feel mo yan. Kasi tayong mga babae, need pa rin natin na makontento tayo pag nananalamin. Para maging confident tayo, gusto nating maging maganda tayo sa paningin ng asawa natin. Maybe you're suffering for postpartum depression. Sana sa ganyang stage ng motherhood, sana lang marunong makaramdam ang mister. Para alam ng mister kung paano i-handle at alalayan ng mga mother na nakakaranas ng ganito. Suporta ng pamilya at mister mo lang ang kailangan mo. Pwede mong i-open sa kanila kasi baka hindi sila aware sa mga pinagdadaanan mo. At eto naman yung real talk advice ng mamilen mo. May isa lang naman yung anak mo, diba? Tapos 2 taon na siya. So edi carry mo nang mag-ayos-ayos ng sarili mo. Medyo masama rin kasi sa pakiramdam yung hindi ka nakakaligo sa araw-araw. Ang itsura naman kasi natin permanente yun, pero yung amoy pa iba-iba yun. Deserve din natin mga mami yung self-love at saka yung me time. Huwag kang makaramdam ng inggit sa sarili mo kasi may kanya-kanya tayong beauty. Sorry to say kasi hindi na maibabalik kung ano yung nawala nung pagkadalaga natin. May mga changes talaga sa katawan natin lalo at nanganak na tayo. Kung baga may babae na madaling tumanda, meron naman na kahit walang gawin ay mukha pa ring bata. So mas makakabuti kung wag mong ikumpara ang sarili mo sa ibang tao. Need mo ring i-prioritize ang sarili mo kahit tig-5 minuto lang. Kung andyan ang hobby mo, siya na muna yung magbantay kay baby habang naliligo ka. At dahil nag-iisa pa naman ang anak mo, ay applicable na sabayan mo ng tulog ang baby mo. Dapat katuwang mo rin yung asawa mo, hindi lang ikaw yung nagsisilbi. Siya rin dapat kasi hindi naman porket may trabaho siya sa labas ng bahay ay relax-relax na lang siya agad pag uuwi. Hindi naman kasi kailangan na akuin nating lahat para lang masabing mabuting asawa or ina. Kasi mas kailangan ng baby natin ng happy mommy para din sa development nila. Huwag mong isipin na papalitan ka ng asawa mo kasi kahit na gaano pa kaganda ang isang babae or kahit ikaw pa yung Miss Universe, kung may bala ka talagang iwan, iiwan ka.